Topic po natin ngayon, maganda. Meron tayong mga sakit, 8 sakit no, na malay natin pwedeng gumaling kung mababawasan lang natin yung stress natin. May nagsasabi nga, stress ang #1 killer ngayon. Kasi sa maraming sakit, big contribution kung mababawasan yung stress. At may ibang mga sakit dito, pag nawala yung stress, biglang mawawala itong mga sakit. Tingnan natin ha. #1. Sa stress ay sa stress humihina ang immune system. Parang may alikabok na singot ko. Stress humihina ang immune system natin. Kaya maraming may trangkaso, maraming may sipon, pag mahina ang katawan, di ba? Pag kulang ka sa tulog, doon nagkakasakit. Meron din tinatawag na autoimmune disease. Okay? Mga lupus, lumalabas yan pag stress. Psoriasis, di ba? Naglalabasan pag stress. Eczema, yung mga tigyawat, naglalabasan kati-kati pag may stress. So, pag nawala yung stress, minsan hindi umaatake ang lupus, psoriasis, mga rheumatoid arthritis, di ba? Marami nawawalang sakit. Hindi ka rin mas nagkakatrangkaso. #2, mga sakit, inflammation. Yung mga pamamaga ng katawan. Pwedeng pamamaga sa puso, heart disease, meron yan, pamamaga ng mga ugat, mga hika. Okay, hika, syempre may factor yan na nagkasipon ka, nagkatrangkaso ka. Like ako, galing lang ako sa sipon-sipon past few days. Kung mapapansin nyo, pati mga arthritis, inflammation din yan So, less inflammation, pagbawas sa stress. Kasi pag stress tayo, may galit tayo, may anxiety, may depression, natitrigger ng kung ano-ano sa katawan natin. So, malay natin. Minsan kasi po ganito yan Meron kayong ganitong mga sakit, sinubukan nyo na lahat ng gamutan, ininom nyo na yung reseta ng doktor, binasa nyo na yung home remedies lahat, ayaw pa rin gumaling. Pero ang problema nga, nai-stress tayo. Yun ang nagdadala nung sakit. So, yung utak ang nagdadala. #3, ito, napakahalaga. #3 out of 8, pain perception. Yung pakiramdam natin sa sakit. Like ako, meron ako masakit dito sa likod, masakit dito, si Doc Lisa, masakit yung kamay. Pag stress ka, yung mga sakit-sakit mo sa katawan, parang doble ang sakit. Masama ang loob mo, masakit katawan mo. Diba? Parang malungkot ka. Dodoble yung sakit mo sa likod o sa leg pag stress ka. Pero kung masaya ka, o happy ka, may ginagawa ka, may ka-meeting ka, may ka-chismisan ka, mawawala yung sakit mo. Diba? Pag happy ka, maglalabas yung katawan mo na parang automatic pain reliever. Meron siyang endorphins, diba? Pag tumatawa ka, masaya ka, nakalimutan mo lahat ng sakit ng katawan mo, nakalakad ka ng malayo, nawala yung sakit ng likod mo. Paano hindi ka stress Pag stress ka, hindi mo alam, tumitigas yung panga mo. Nakaganyan yan. Hindi mo lang alam yan. Nakatigas yung kamay mo, nakatigas yan. Yung likod mo, nakatigas. Yung paa mo, nakatigas. So, nakapirmi ka, napapagod yung muscle mo. Pero pag relax ka, nawawala din yung pain. Okay? So, lahat ng mga sakit-sakit, hindi ko sinabi yung arthritis biglang gagaling. Pero yung pain, mababawasan. Kasi yung sakit ng katawan, connected sa utak. Actually, meron din pangtanggal ng pain Pero hindi ko alam kung sasabihin ko sa inyo Pero tunay ito. Medyo maselan, medyo R-rated Meron din pag-aaral yung mga lalaki at babae kung may partner, di ba? Yung nagiging paano ko ba sasabihin? Hindi naman nagtatalik sa partner. Basta yung naglalabing-labing sila sa partner, nababawasan din yung pain. Nawawala din yung pain. May effect din yun. So, being happy and stimulated, nakakabawas ng pain. Alam nyo lang yun. Natural pain reliever yan. Kaysa bili kayo ng iniinom ng gamot. Naku, diba sinabi ko nga, pag hindi mo kailangan uminom ng pain reliever, mga mefenamic acid, kung ano-ano pa,
wag na lang, mamaya possible lang, dumuguan tiyan, kidney failure ka, tanungin niyo muna sa doktor niyo. Okay? Number 4, na sana gumaling pag nawala lang stress. Ito, problema ko to number 4. Digestive health. Okay? Tiyan. Yung tiyan talaga connected dyan sa stress. Diba? Pag may meeting ka, ang kulo-kulo ng tiyan mo. Mag-i-speech ka, matatai ka muna. Diba? Pag may ka-meeting ka, matatai ka muna ilang beses. Diba? Makulo, butterflies in your stomach. Irritable bowel syndrome, yan, stress-related. Ulcer, stress-related. Acid reflux, stress-related. Kasi nga, pag stress ka, gagawa ng maraming asido ang tiyan. Gawa siya ng gawa. Kabado ka, kulo siya ng kulo. Diba? Hindi ka mapakali, parang may gumagalaw sa tiyan mo. Emotional states affect your digestion. So, pag nawala yung stress, mas mawawala yung kabag, gaganda sana ang digestion mo. Pero kung stress nga tayo, inom na lang mainit na tubig, kahit ng konting saging, galaw-galaw, di ba? Para at least lumabas yung hangin. Ako ka, burp ng burp eh. Pag may irritable bowel ka, burp ka ng burp, parang ang sikip ng tiyan mo. Tsaka may na-experience pa ako, ito bago to, wala to sa libro eh. Kung kailan kang bloated na bloated, yung bloated ka, so pag lumaki yung tiyan mo, sumasakit din yung likod. Parang naiipit yung mga muscle. So may ganun din akong symptom na naramdaman. Number 5 out of 8, konektado sa stress, sleep quality, hindi makatulog. 'Di ba? Hindi makatulog, laging maiksi ang tulog kasi marami ka iniisip, marami kang pinoproblema, may anxiety, may depression, walang goal sa buhay, self-pity, naaawa sa sarili, feeling niya laging lugi, laging api, insomnia. Ang problema, stress ka, hindi ka makatulog. Yung hindi mo pagtulog ng tuloy-tuloy, yun ang magkakos ng sakit. Anong sakit ang makukuha sa kulang sa tulog? High blood. High blood sugar. Okay? Baka matumba ka pa. 'Di ba? Mabavertigo ka pa. 'Di ba? Lutang ka pa. 'Di ba? So mainit pa ulo mo. 'Di ba? Lahat 'yan kulang sa tulog, mahirap, papalpitate ka pa. So stress talaga ang cause. Number 6 out of 8 na kasalanan ng stress, tumataba. Kain ng kain. Sabi mo, ba't ako tumataba? Siyempre, pag na-stress ka, malungkot ka sa buhay, maghahanap ka ng chocolate sa 7-Eleven. Bibili ka ng chocolate, ice cream, comfort food, halo-halo, lahat ng matatamis, lahat ng juice inumin mo, kailangan mo ng sugar high, di ba? Mapapakain ka ng maraming spaghetti o fast food kasi malungkot ka eh. Kaya tumataba, di ba? Dinadaan. Di ba yung iba pa nalulungkot, kakain nila ng ice cream, ganun yun. So, bad habits pag na-stress ka. Hindi na mag-exercise, weight gain, mas masama pa kung drug abuse, alcohol abuse, alam nyo na yan, di ba? Kaya tingnan nyo yung sakit nyo. Baka biglang mawala yung sakit nyo kung stress lang. Actually, lahat ng tinuturo ko sa inyo, na-apply ko sa akin. Eh. Kaya kung ano nararamdaman ko, yun ang topic ko for the day. Number 7 out of 8, syempre ito pinaka-deadly. Pinaka-deadly, pag sobrang stress, ay specialist ako. Diba, ito yung specialist ako, internist, cardiologist, heart attack. Sobrang stress na heart attack, na stroke. Diba, nakita nyo yung mga, minsan may nababalita tayong mga politiko, yung mga sikat na tao na stress sa may nabasya, may skandalo, diba, bigla na heart attack, bigla na hospital, bigla na stroke, kasi sobrang stressful. Sobrang galit. Sobrang galit. Alam mo, hindi yung ikaw lang napapahiya, yung ikaw ang nagagalit sa iba, ikaw pa ma-heart attack. Kaya hindi nga maganda magalit eh. Kahit manalo ka sa galit, kung na-heart attack naman, di ba? Kaya minsan, mas maganda nga, walang kaaway, di ba? Hindi naninira sa iba.
Kasi ang turo sa mga kababayan natin, pag sinampal ka, gagantihan mo ng dalawa. Di ba yan ang turo? Lumabang ka, huwag kang duwag. Kaya lang, depende nga eh. Depende yan. Minsan, nagpapatalo ka lang, one step backward, pero panalo ka naman in the end sa buhay. Isa pang problema ng negative emotion, heart attack, stroke, mas malala dito, cancer. Wala pang pag-aaral nagsasabi na nagalit, masama loob, nagka-cancer. Pero tingin ko may connection. Either, marami akong kakilala na biglang umiinit ang ulo. Marami akong kakilala, biglang nagwawala, nagsisisigaw, mainit ang ulo, inaway ang asawa, inaway ang anak. Tapos, after 2 months, lalabas, may cancer. Hindi natin alam kaya ba siya mainit ng ulo kasi meron na siya nararamdamang bukol. Or dahil mainit ulo niya, kaya siya nagkabukol. Hindi natin alam ano na una. Pero tingin ko, connected pa rin yun. Baka may connection. Siyempre, pag mainit ulo mo, mas unhealthy kinakain mo, mas parang hindi happy yung katawan mo. And number 8, siyempre, pag sobra kang stress, mental health problem. Diba? Mental health, anxiety, depression, kung ano, bipolar, halo-halo na yan. Ma-affect talaga yan. At pag na-affect mental health mo, ulitin ko yung 1 to 8, immune system, yung mga lupus, mga rheumatic disease, pain, mas masakit, sa tiyan, sa tulog, di ba? Sa puso, sa stroke, sa cancer. Pag naapektuhan yan, dahil sa stress, iiksi ang buhay. Kaya nga sinabi ko, stress ang number 1 killer talaga. So, paano natin lalabanan to? Mabilis sabihin na iwas stress, pero paano natin lalabanan? Ito lang magagawa natin Number 1, be-brainwashin mo sarili mo. Parang hini-hypnotize mo. Minsan maganda hypnosis Hini-hypnotize mo sarili mo, di ba? Tingnan mo yung positive sa buhay mo. Ilista mo. Kasi nakakalimutan natin yung mga positive. Okay? Mabait ang misis, positive. Yung anak, walang malaking problema, hindi nakakulong ang anak, pwede na yan. May bahay ka pa, hindi nasusunog, pwede na yan. May pangkain ka pa, pwede na yan. Yung basic, pwede na yan. Diba? Huwag mo na isipin huwag ka na mainggit na may bagong kotse o may bagong gamit o relos yung ibang tao. Blessings, be happy, healthy, nakakalakad nang hindi umaaray sa sakit. Wala pang masamang sakit. Be happy. Count your blessings para maging positive tayo. Lalo na sa umaga. Ako, madalas mas bad mood sa umaga Okay? Ngayon, mga 9:30, 10, medyo okay na. Number 2, challenge negative thoughts. Pag may mga kung masamang pumapasok sa utak mo na mahina ka, malas ka, ganito ka, ilabanan mo. Pilitin mo labanan o wag mo pansinin. Number 3, focus lang ng mga solution. Ano lang yung magagawa mo? Diba? Kuyari, kung may problema, ayusin. Pag hindi maayos, di hanap na ibang magagawa. Diba? So, wag masyado mainit ang ulo, ipipilit ayusin yung hindi na maayos. Diba? Sabi nga, may kasabihan nga, diba? Kung ano lang kaya mo, i-fix Number 4, maghanap ng mga taong positive. Okay? So, kailangan meron ka nakakausap every few days. Yung mga taong nagbibigay sa'yo. O, papanoorin nyo lang yung mga positive. Number 5, ito nga, mindfulness. Diba? Mas relax, mas kalmado, mas dahan-dahan. Mas pilit, dahan-dahan. Relax lang, kalma lang. Lakad, dahan-dahan lang. Baka maaksidente ka, matumba ka, mabali yung kamay, dagdag problema pa. Sabihin malas Diba? Pero ikaw pala hindi ka maingat. Number 6, realistic lang ang goal. Yung kaya mo lang tapusin. Tapusin mo lang yung project for the day, tapusin mo lang yung work for the day, makatulong ka ng tao for the day, ilan lang matulungan mo, pwede na. Ako, makatulong lang ng a few people for the day, happy na. Pwede na sa akin yon kahit maliit lang. Yun lang available diba? Hindi naman malaki o maliit, kung ano open ng Diyos, hanggang doon lang tayo. Number 7, love yourself. Parang greatest love of all to Practice self-compassion.
Diba? Huwag masyadong magalit sa sarili. Kung ano mang kasalanan natin dati, sabi ko nga, humingi ka ng tawad kung kanino ka nang kamali, sino na api mo nun, matuto ka humingi ng tawad para malinis mo sa konsyensya mo, then tuloy-tuloy na. Wala na tayong magagawa sa past yung future na lang. And number 8, focus on what you can control. Kung ano lang mag-aayos natin. Number 9, gawin mo yung mga bagay nagpapasaya sa'yo. Okay? Kung saan ka masaya, ano yung mga hobbies mo, like meron akong pinagawa diyang bahay kubo sa likod. Meron akong maliit na garden yan, nagtatanim ako. So, nakakatuwa. Nakakatuwa. Alam mo anong masaya ako? Meron kaming mangga dito na naalala ko nung buhay pa nanay ko, tatay ko. 20 years na yung mangga namin. Never bumunga. Kaya nung nawala na yung parents ko, pinilit ko, nilagyan ko ng maraming lupa, inayos ko, nilagyan ko ng tubig. For the first time, bumubunga siya in 20 years. So, happy-happy na ako. Parang symbol yan na, biro mo, yung hindi nagbubunga in 20 years, ngayon lang napabunga natin. So, baka happy yung puno. So, ganun din sa tao. Kahit 20 years ka ng lubog, basta mabigyan ng lupa, pagmamahal, at tubig araw-araw, yun lang naman ang halaman, di ba? Tubig, lupa, bubunga yan dapat. Number 10, positive affirmations. Sabihin mo, kaya mo, kaya mo. Yan. Si Doc Lisa, yan ang psychiatrist ko. Yan ang taga-positive. Tingnan mo yung mga tao, sundan mo lang yung mga positive na tao sa social media. Tingnan mo lang, bigyan mo ng prayer. Marami dyan, mga gusto ko fina-follow. Pag nakita ko successful sila, masayang-masaya ako para sa kanila. Lagi kong nagpapadala ako ng short prayer na sana matuloy na happy na sila na nalulubog dati. Kasi minsan, mga tao mahilig manira. Diba? Kakasira natin sa social media, nagkaka-stress, kaya dumadami ang sakit, dumadami lang followers ko. And number 11, learn from your setbacks. Kung saan ka natalo, nagkamali, okay lang yon, God's will. Diba? Mayroong matututunan sa panalo, may matututunan sa talo, may matututunan. Lesson naman yun, diba? Nag-aaral ka, nagpa-practice. Parang bata, naglalakad, tutumba muna maraming beses. And lastly, ito, siguro sa edad ko na, accept life. Ganyan ang buhay, di ba? May umpisa, may dulo, patience lang, tiis lang, dasal lang, di ba? Yun lang naman magagawa natin, di ba? Huwag lang masyadong, imbis na makadagdag tayo sa problema ng tao, ng community, ng bayan, doon na lang tayo sa positive. At matututo ng good health habits na tinuturo ko lagi, like pag-inom ng tubig, di ba? Tamang stretching, tamang massage, pagkain ng saging. Ngayon, ginagawa ko, konti lang hinakain ko. Kasi pag tumatanda, kailangan mas konti para hindi mahirapan yung katawan natin. Sana po nakatulong tong video. Malay natin, baka stress lang, mabago lang yung mindset, biglang gumaling na kayo. Pero syempre, wala naman masama. Papacheck up kayo sa doktor. I-try nyo muna lahat ng gamot niya. Pag hindi pa rin gumaling, idagdag nyo itong tips ko. Salamat po. God bless.